Hello. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kayo, ang bawat isa na isang mapagpala at isang mapayapang gabi sa oras pong ito. Hallelujah. Ngayon po ay samahan niyo po ako na muli po tayong makaawit sa ating Panginoon at muli po tayo na makapakinig ng salita ng Diyos na kung saan ay siyang magbibigay ng kalakasan sa ating spiritual na buhay. Let us worship the Lord. Hallelujah.
God bless po. Ngayon po ay ako po ay magbabahagi lamang po ng isang maigsing mensahe po na kung saan po ay galing po sa salita ng Diyos sa Bible. Ang sabi po dito sa Book of Matthew sabi po dito Matthew 11 verse 28. Verse 11 verse 28. Chapter 11 verse 28. Ang sabi po rito, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ng kapahingahan, sabi ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Diyos na buhay. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. We exalt and we magnify you, oh hallelujah. Lord, tunay nga po sa oras ito, kami ay nagpapasalamat at muli mo kami binigyan ng desire sa aming puso na kami muling makapakinig ng iyong mga buhay at banal na salita. Lord, sa oras na ito, patuloy na gumabay. If we are apart from you, Lord, if we from your presence, Lord, help us to do and to understand your will, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat po sa iyo ang kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, mga kapatid. Ang sabi po ng Book of Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. We find rest in the presence of God. Mahahanap lang natin yung kapahingahan na ninanais ng ating buhay if we seek God's. At yung liwanag po ng Panginoon na ito po yung ating bulay-bulayin, unawain ayon sa banal na Espiritu. Puri sa akin kayong lahat. Ibig sabihin, ipinapakita po ng verse na ito na ang tao ay napapagod, nahihirapan at nabibigatan sa buhay na mayroon tayo. Sa panahon po ngayon na may pandemic na halos hindi matapos-tapos, hindi nababawasan, bagkus ito'y nadadagdagan. Ngayon, ang kailangan lang po natin, mga kapatid, is to return to the Lord Jesus Christ. The key for restoration is seek the Lord diligently. Hanapin po natin ang Panginoon nang may katotohanan, nang may kasigasigan, nang bukal sa iyong kalooban. At pag nakita mo ang Diyos sa iyong buhay, huwag mo nang hayaan na mawala pa sa iyo. Example po, ang isang basketbolero, ang isang kasali sa palaro na bola, hindi niya nahahayaan pa na ito ay maagaw, bagkus iyon ang siyang magpapanalo sa kanilang grupo. Sa panahon natin ngayon, kung gusto natin ma-receive yung breakthroughs, yung victory, yung success, lumapit, manumbalik po tayo sa Panginoon. Total repentance. Repentance is necessary to restore our life. Kung wala po tayong paghingi ng tawad sa Diyos, hindi natin mararanasan yung restoration. Kaya sabi dito, mga kapatid, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Ito ay great invitation at pribilehiyo sa atin kung ating tatanggapin yung inbitasyong ito. Sabi nga dito, mga kapatid, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan. The word lubhang nabibigatan
means kailangan po natin ng tulong. Dahil lang isang tao po na itinataguyod niya yung sarili niya mag-isa, mahihirap na. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan po natin ang ating kapatid. Kailangan po natin ng ating kapwa. Dahil ito ang patunay na kailangan ma-achieve natin as a followers of Christ, ang humility at ang unity. Dahil po ang unity, pagkakaisa ang siyang susi upang tayo ay magkaroon ng kalakasan sa bawat isa. Encourage one another and build up each other according to the scripture Thessalonians 5:19, or sabi nga ron, encourage one another and build up each other. Huwag mong hataking pababa yung kapwa mo, kundi ikaw ang maging dahilan upang siya'y muling maibalik sa gawain ng Panginoon. Napakasarap po mga kapatid na tayo ay gamitin ng Diyos mightily, anointedly, upang iwin natin yung mga wala pa sa Diyos. It's a privilege, it's a big privilege, great privilege na tayo po ay gamitin ng Diyos sa matinding harvest. Alam niyo po, as a followers of Jesus, as a believers, kailangan po nating ma-share ang word of God sa panahon ngayon. Kaya sabi rito, ang magbibigay po ng kapahingahan sa tao upang sila'y malapit din sa Diyos ay ikaw na nakikinig, kapatid. Gagamitin ka ng Panginoon. Lahat tayo nilikha ng Diyos. We are created to glorify God. We are created to exalt the holy name of Jesus Christ. Taas lang po natin ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay if you spread the gospel. Kung sineshare mo ang word of God. Marami pong tao ngayon, nakakalungkot lang po mga kapatid, na sila po ay napakasigasig sa social media na kung ano-ano ang sineshare, kung ano-anong naglipa ng kahalayan po ang pinagbabahagi sa social media, lalo na po sa Facebook. Ba't hindi po natin subukan na ang Facebook ay magamit po to glorify Jesus Christ? Ba't hindi natin gamitin ang ating social media accounts, ang ating mga Facebook accounts, Twitter, o anumang accounts meron ka sa social media, sa internet, gamitin mo to spread the word of God. Gamitin mo to spread the gospel. Dahil wala na po tayong panahon na gugulin pa ang ating buhay sa walang kabuluhang pamumuhay. It's time to become an instrument of God. Gamitin tayo bilang instrumento ng Diyos. Magpagamit na po tayo. Kaya sabi dito mga kapatid, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Meron pong great answer. Meron po talagang gagawin ng Diyos once na lumapit ka sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, wala na pong iba na magdudulot sa atin ng kalakasan, encouragement, empowerment na iyong dapat lapitan. Tayo po bilang tao mga kapatid, sabi niya, bilang tao tayo po ay nakagagawa ng mga kasalanan na alam nating kasalanan. Subalit kailangan mong itong iwan. Dahil pag iniwan mo ang kasalanan na nagagawa mo sa iyong buhay, yun ang pagkakataon na mararanasan mo ang blessing ng Panginoon. At yung blessing po na yun, yun unconditional blessing. Yun yung blessing na naging bunga ng iyong pagtanggap kay Kristo. Kaya mga kapatid, ito po yung panahon na kailangan magpagamit na po tayo sa Diyos. Tumatakbo na po ang panahon. Ang oras ay tumatakbo na.
mabilis na dumarating. Ano sabi po sa Sepanyas? Mabilis na dumarating ang araw ni Yahweh. Huwag na po nating sayangin yung pagkakataong ito upang tayo magamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil, sabi nga mga kapatid, gagamitin tayo ng Diyos para maipahayag po ang kanyang salita. Alam niyo po, sa buhay natin, nahihirapan tayo. Pero ano sabi ng Bible? Lumapit lang tayo sa Kanya at ang Diyos ang magbibigay ng kapahingahan sa atin dahil tayo napapagod, nalulungkot, nababagot, ano pa, nabibigat ang lubha sa iyong pasanin. Ngunit ang Diyos ay laging nandiyan, handang makinig sa iyo, handang tumanggap sa iyo. Once na ikaw ay nagsuko ng buhay kay Kristo, tinanggap mo siya as our Lord and Savior, as your Lord and personal Savior of your life, mararanasan mo yung kapahingahan, yung restoration na ninanais mo sa iyong buhay. Ang desire lang ng Diyos, manumbalik ka sa Kanya. It's time to return to God. Oras na po mga kapatid upang tayo'y manumbalik sa Diyos. Oras na para tayo magpagamit sa Diyos upang ang ibang tao ay mahikayat natin patungo po sa Panginoon. Ang the best po na pagkakagamit po sa buhay ng isang tao ay yung siya ay makapag-akay ng kaluluwa ng kanyang kapwa tungo pabalik sa Diyos, sapagkat ang nagbabago ng ating buhay ay ang Diyos. Walang ibang magbabago ng buhay natin liban sa Diyos na siyang may kapangyarihan nito, siya may control nito. Biruin niyo po sa pandemya na nangyari, sa pandemic po na nangyari ito, sa isang iglap na bago ang ating mundo. Hallelujah. Kaya sabi rito, sa verse 27 ng Mateo 11:27, ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Ibig sabihin, kaya dapat nating isurrender yung ating buhay sa Diyos dahil tayo nahihirapan, napapagod, nabibigatan sa ating pasanin. Kaya kailangan natin ibigay sa Diyos dahil nasa Kanya na yung authority na galing sa Ama. Kaya po tayo nakapagtitiwala sa Diyos because Jesus Christ is powerful. His blood on the cross of Calvary is powerful. There is power in the name of Jesus. There is power in the blood of Jesus to break every chain. Walang iba magpapagaling sa'yo. Walang iba ang magbibigay ng kaayusan sa buhay mo liban sa Panginoong Hesus. Mamuhay na po sa kalooban ng Diyos. Bansang Pilipinas, probinsya ng Bulacan, bayan ng Bustos, mga kapabayan, mga kapatid, oras na po para tayo ay manalangin ng manalangin. Kilalanin po natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos. Ito po ay hindi lamang sinasabing sabihin na natin hindi na po ito yung panahon para tayo ay magbiro sa Diyos. Ito na po yung panahon na kailangan po nating tunay na magtiwala sa Diyos. Dahil nasa Kanya na lahat ng authority, na kay Jesus na lahat ng power, hindi porket po si Jesus ay namatay, wala na siyang power. Siya ay wala na dun sa libing Israel. Wala na siya. Wala na siyang gagawin sa buhay mo.
ang Diyos ay nasa iyong puso pag tinanggap mo siya ng totoo. Si Jesus ay nasa sa iyong buhay kung tatanggapin mo siya. Wala yun. Hindi yung wala siya sa libingan niya. Hindi ibig sabihin nun wala na siya sa buhay natin. Kung daramhin mo, dadamdamin mo yung hirap at hindi ka nagtitiwala sa Diyos, babagsak ka. Ngunit kung ikaw ay naghihirap, nakararanas ng kapaguran, at naroon yung desire mo na lumapit na sa Diyos, huwag ka nang mag-atubili na lumapit sa Panginoon, because God can restore your life. God can heal you. God can revive us if we return to Him. Hello, praise the Lord. Kaya sabi rito mga kapatid, verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Pag lumapit po tayo sa Panginoon, magaan lang. Hindi, ibig sabihin po kasi ng verse na to, ipinapakita po na hindi porket ikay naging born again, ikaw ay naniwala sa Diyos, wala nang pagsubok. Hindi po ganun yon. Ang Kristyanismo po, i-balancing pamumuhay. Ito po yung tinatawag na may pagsubok man, masaya ka pa rin. Masaya ka din. Bakit? Dahil may Kristo ka na alam mong umaagapay sa'yo. If we are apart from the Lord Jesus, it's hard to overcome all tests, all circumstances, all burdens. It's hard to overcome. Why? Because you are apart from the Lord Jesus na siyang nagbibigay ng kagaangan. Pero sabi nga, kung ikaw ay konektado kay Jesus, if you are with the Lord Jesus, kahit may pagsubok ka, kapatid, may pagsubok tayong nararanasan, magaang. Dahil may Kristo ka na siyang tulong, nagbibigay kalakasan, tibay, lakas ng loob sa'yo. Kaya mga kapatid, pasanin ninyo ang aking pamatok, sabi ng Panginoon. At matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ang Panginoon ay nag-aalok ng kapahingahan sa ating buhay. Ngayon mga kapatid, i-grab mo na yung opportunity na inaalok sa iyo ng Diyos. Ito yung tinatawag na spiritual rest. Yung spiritual rest, hindi naman yan yung namatay ka eh. Hindi po eh. Rest in peace po yun. Yung spiritual rest po, hindi rin yung tatalikod ka sa gawain ng Panginoon, hindi yan yung tatalikod ka sa ministry mo, but yung spiritual rest ay yung lalo kang lumalapit kay Kristo dahil alam mo na siya ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Si Jesus Christ po ang nagbibigay ng kapahingahan sa atin, wala nang iba, sapagkat si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, inialay ang buhay para sa iyong kapahingahan ang buhay. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos na siyang nagbibigay ng tunay na kaligtasan at kapayapaan. Kaya sabi po dito mga kapatid, sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Pag si Jesus ang nagbigay ng pagsubok, ano sabi sa 1 Corinthians 10:13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi napagdaanan ng lahat ng tao, bagkus tapatan Diyos, bibigyan niya kayo ng kalakasan. Diyos ang nagbigay ng pagsubok sa atin, kaya mong mapagtagumpayan dahil ang Diyos ay tapat, hindi niya hayaan na ikaw ay mabigatan at bumagsak. Ang Diyos magbibigay ng kalakasan sa iyo. At muli kang ibabangon dun sa akala mong mahirap,
pagsubok na iyong napagdaanan. Mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya hindi niya hahayaan na tayo ay makaranas ng matinding pagsubok na hindi natin kakayanin, bagkus yung pagsubok na mararanasan mo ay magpapatibay pa sa iyong pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, oras na upang lalo tayong magtiwala sa Diyos, oras na upang lalo tayong lumalim sa Diyos, at yung panahong ito, ibigay natin, gawin natin tong stepping stone na ikatitibay natin. Hindi po pwede na ito yung magiging stumbling blocks mo. Ano yun? Katitisuran mo. Gamitin natin tong pribilehyo ng lockdown na nangyayari sa ating bansa. Gamitin mo na siyang magpapatibay sa iyong pananampalataya. Hallelujah. Kaya nga sabi nga sa buhay natin, huwag mong hayaan, kapatid, na ikaw ay tuluyang bumagsak dahil lang sa napapagod ka. Sabi nga, huwag mong tuldukan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo dahil lang sa nakikita mo sa iyong paligid. Huwag nating tuldukan yung kayang gawin ng Diyos nang dahil lang sa ikaw ay pinagtatawanan pag ikay lumalapit sa Diyos. Tama lang na tayo pagtawanan dahil yan ay part ng paglakad sa katwiran ng Diyos. Dahil ang lumalakad sa katwiran ng Diyos, nababago buhay, kaya tayo makararanas ng persecution. Persecution is a part of Christianity. And persecution is the part of, if you are genuine followers of Christ, if you are a genuine follower of Christ, makakaranas ka ng persecution. Huwag kang mapagod, huwag kang mabigatan dahil ikay pinagtatawanan, nang dahil ikay pinipersecute ng mahal mo sa buhay, ng nakakakita sa'yo dahil ikay lumalapit sa Diyos. Huwag kang ma-discourage. Bagkus maging dahilan pa yan, maging daan pa yan, maging kaparaanan pa yan upang ikay lumalim sa pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ang lockdown na ito na ating nararanasan, ito ang gawin nating tuntun upang tayo lumalim, tumatag sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong ibang magbibigay ng kapahingahan sa atin liban kay Jesus Christ na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, mahal po kayo ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Philippines belongs to the Lord Jesus Christ. Let us declare positive for our nation. Huwag nating isumpa ang ating bayan, bagkus sa pamamagitan ng bibig, sa pamamagitan ng mga itinatype natin sa social media, sa Facebook, ay maging blessing tayo sa ating bansa. Mga kapatid, ipanalangin natin ang ating bansa. Idalangin natin na maayos. Huwag nating hayaan na maibagsak tayo, kundi ay magpatatag po sa ating mga kapatid. Amen po ba? Kaya ngayon po, awitin natin ang tunay na Diyos, sapagkat si Jesus Christ ang tunay na Diyos na siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin, nagbibigay ng kapahingahan. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y
kami ay makakaranas ng mga bagay na alam mo magbibigay sa amin ng pagbagsak. Lord, alam ko na may ginagawa ka sa buhay ng aking mga kapatid na mananampalataya, at ganun din Lord, tunay nga sa oras na ito, kayo ang manguna sa aming pamilya. Lord, protect our families, Lord, from coronavirus. Huwag niyo pong hayaan na isa man sa aming mga mahal sa buhay ay tamaan ng kung anumang sakit karamdaman ng mga virus na kumakalat na ito. Kung anumang kahirapan, Lord, deliver us in the name of Jesus. Ganun din, Lord, I pray kay Sister JC Aquino, Panginoon, na nasa ospital sa oras na ito. Lord, I pray for healing, Lord, in the name of Jesus. Lord, sa Aquino family, Lord, tunay nga kayo ang siyang manguna. Huwag niyo pong hayaan na sila ay makaranas ng matinding pagsubok na hindi nila kakayanin, bagkus ikaw magbigay ng kagaangan at kapahingahan sa kanilang buhay. Ganun din, Lord, I pray for our nation, Lord, Philippines. Lord, I pray for your healing in the name of Jesus. Ganun din, Panginoon, protect all frontliners, Lord, all nurses, doctors, Lord, policemen, Lord, sa lahat ng kasundaluhan, lahat, Panginoon, ng nangunguna, Panginoon, sa laban sa virus na ito. Protect them, Lord, with your precious blood in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Lord. I pray for the town of Bustos, sa bayan ng Bustos, Lord. Panatilihin niyo lamang po na walang kaso ng virus sa lugar ito. Tunay nga po, Panginoon, ibuhos niyo po ang iyong sa bawat isa, Lord. Maraming salamat po. Lord, I declare and I decree, tunay nga na ikaw lamang siya maitaas sa aming mga buhay. Panginoon, sa aking mga kapatid na nasa malalayong lugar, sa mga nakikinig sa oras na ito, Lord, I declare na sila'y iyong gagabayan, ingatan, at patuloy na poprotektahan sa anumang kumakalat, Panginoon. Lord, protect us in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Let us declare the Philippines is baptized. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, 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 O Lords of the heaven. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Tunay nga kayo lamang po ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Wala nang iba. Maraming salamat sa iyo ang kalwalatian magpakailanman, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa. Bukas po meron po tayong midweek service. 5 PM po gaganapin ang ating gawain. Naka-live din po sa aking Facebook account, James Lim de Guzman. Tunay nga, ganun din po sa ating station, 9 AM and 4 PM. Stay tuned mga kapatid. James Lim de Guzman account po. Naka-live po ang ating Sunday Worship Celebration. Tunay nga na lagi po tayong makiisa sa ating mga gawain at huwag nating hayaan na hindi po tayo makapakinig
ng salita ng Panginoon at makapagpuri sa Diyos sa panahon po natin ngayon. Gamitin natin ang internet, gamitin po natin ang social media na maging platform po na tayo'y maging parang nasa church, attend po tayo, manonood tayo ng live na hindi parang nanonood lang ng sine o kung anong movies, kundi ay para tayong nag-a-attend din sa gawain ng Panginoon. God bless po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Samahan tayo ng banal na Espiritu sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating buhay. God bless po. Maraming salamat po.